Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pamumuno po ng Pastor Mike Tigan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila at Brother Shem. At kami po ay muling nag-anyaya sa inyo na samahan kami sa isang oras po ng pananalangin at pakikinig po ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po at batiin po muna natin ang mga nakakasama na natin ng maaga sa hapong ito. Medyo Ma'am Joyce Digan, good afternoon po. Sister Alexis Salazar, Nanay Amihan Sara Yabut, magandang hapon po. Ate Beth, good afternoon. Ang Nanay Susan Jose, magandang hapon din po. Nanay Lourdes Mercalessia, belated happy birthday po, Nanay. At kasama din po natin ang Sister Arcil Moreno Manigo, ang Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon po. Brother Cyril Escobar, ang kasama din po natin ang Sister Arian May, ang Brother Eugene Cabaya, good afternoon po. At si Deacon George Cardenas, good afternoon din po. At si Ma'am Bibi Villamiel. Ayan, maraming salamat po. At maaga pa lamang ay kayo po ay nakasubaybay na. Ayan, tayo po ay magsimula na. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon. Muli sa hapong ito na kami po ay patuloy niyong binibigyan ng kalayaan, na kami po ay makalapit sa inyo sa panalangin, na makapakinig po kami ng inyong salita. At nawa, Panginoon, patuloy niyong gabayan ang mga nanonood ngayon, maging sa manonood pa ng replay ng Hardin ng Panalangin. Gabayan niyo po kami. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. At tayo po ay magbabasa muna ng ating mga ilang prayer requests. Sisimulan po natin yan sa praises and thanksgiving. Sana po. At batiin po natin ang mga nagdiriwang ng birthday ngayong linggong ito. February 11 noong Sunday ay nag-birthday po si Ma'am Rose Palye at ang Sister Pai Agasang. Ayan. At February 12 kahapon po ang Nanay Lourdes Mercalessia.
February 13, ngayong araw pong ito ay nagdiriwang ng kanyang birthday si Bimo Orara. And then bukas po, February 14, si Risa Fe Jimenez. Sa February 15 naman po, si Sister Karen Enriquez. At sa February 16 ay si Pastor John Valenzuela. Ayan, marami maligayang bati po sa lahat po ng mga nabanggit at kayo po ay patuloy na biyayaan ng Panginoon. Ayan. Dadako po tayo sa ating praises. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa naging event po ng MIBC Silangan noong Sunday, ang Couples Fellowship noon pong February 11. At nagpapasalamat din po tayo kay Deacon George Cardenas and Brother Armando na siya pong tumulong sa ating church para po maihatid ang ating mga kapatiran doon po sa ating lugar, dyan po sa Baras. Dyan nga po yan sa Mangantilab na yun po ang pangalan ng lugar ng Mangantila. At yan po yan sa Baras, Rizal. At from Sister Carmelita Belen, praises po sa kagalingan ni JJ. Siya po ay umabot ng 40 ang kanyang temperature, ano po, at patuloy po nating panalangin ang kanyang full recovery, pati po kay KK. Ayan. At bigyan ng kalakasan ng Tatay William, Nanay Yoli at Papa Angel. From Sister Geraldine Belen, pasasalamat po sa lahat ng blessings na maliit o malaki. At kay Sister Alexis Salazar, praises po, magaling na si Allen, may konting ubo na lang po. Patuloy natin panalangin ang Sister Allen. Dadako po tayo sa ating mga condolences. Ano po, tayo po ay nakikiramay sa Orhino and Howe families for the passing of Cedric Howe kahapon. Ito po ay February 12. Ayan. Si Cedric po ay dati pong pamangkin ng preacher nato at naging tutor rin po ito ng Sister Sheila nung araw, nung bata pa po siya, dyan po sa Blessed Hope. Patuloy po natin panalangin ng Orhino and Howe families, ano po, at bigyan po sila ng kalakasan ng Panginoon. Dadako naman po tayo sa ating sick brethren and loved ones at panalangin po natin ng kagalingan ng Ninang Mary Ann Laurel Bukad at patuloy na mawala ang kanyang ubot sipon, pati ng mga anak po ng Sister Carmelita Belen. And sama rin sa panalangin ang Sister Sherilyn Idos, pagalingin po ang kanilang mga ubo, at ang Pastor June Ortega, panalangin po natin siya, meron po siyang gaganaping bypass operation. And then panalangin din po natin si Rihanna Tatuala. Siya po yung 8-month-old baby na merong severe skin rash at kailangan po niya ng mga blood test. Let us pray for healing and financial needs, maging sa kagalingan po niya. Sama rin po natin ang daughter ng Sister Elmi na si Jasmine Servito. Meron po siyang sakit at panalangin po natin ang kanyang continuous healing from pneumonia and UTI. Panalangin po natin ang Pastor Dito Paraiso para sa kanyang good health and complete recovery. And then from Beth B.D. Chua, let us pray for sa kanila pong niece na si Esther E.J. Mariano. Siya po ay hindi maganda ang pakiramdam pagkatapos po ng kanyang kidney transplant noong October 2023. Sama rin po natin si Ermilo Hapitana, ang biyanan po ng Sister Lynn Hapitana. At panalangin po natin siya sapagkat lumalaki po ang kanyang bukol sa leeg. From Sister Geraldine Belen ay panalangin po natin siya at ang kanyang mga anak, kanyang kamag-anak na mawala po ang kanilang mga ubo. And then from Sister Arcil Manigo, sana maging okay po ang resulta ng kanyang laboratory at maging normal po ang kanyang dugo. At panalangin din po natin si Brother Eugene Cabaya na hindi po umatake ang kanyang gout. Ayan, may gout ka rin pala, Brother Eugene. So, it's a tie. Pareho tayo. Alright, from Sister Romena Galdones naman po, panalangin po natin si Nanay Rosario Galdones. At sana po gumaling po ang kanyang sakit na UTI. Ayan. Patuloy lamang po kayo magpadala ng inyong mga prayer request at yan po ay sasama natin sa ating prayer time mamaya. Batin po muna natin bago tayo magpatuloy. Nanay Doris Santos, good afternoon po. Salamat po sa pagsama sa amin. At kasama rin po natin ang preacher Manny Nicolas. Good afternoon po, preacher. And then Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po, Nanay Elvie. At isama rin po natin sa panalangin sina Momo, Sarah, Mike at Mimsy
at merong hindi magandang pakiramdam at maging ang nanay, maging ang baby masama ang kanyang pakiramdam. Sige po, sama po natin yan. And then tingnan ko lamang po ang Sister Jocelyn Hapitana. Good afternoon din po at salamat sa pagsama sa hardin ng panalangin. Ayan, tingnan ko lang po. Alright. At sa mga prayer request naman po, patuloy muna natin panalangin ng ating expectant mother, sina Sister Agnes Casiao, ang kanya pong kabuhanan ay sa Mayo, si Sister Arabel Bautista Ocampo, at si Sister Shaira Biasa, na ngayong Marso naman po ang kanyang kabuhanan. At dadako po tayo sa ating mga prayer requests. Magbabasa lang po tayo ng ilan dito. From Sister Marian Cabana, ang kanyang pag-alis po sa February 18. Palalangin po natin ang kanyang safe travels at maging maayos din po at mabait ng kanyang magiging amo doon sa lugar na iyan. Saan ba to? Sa Dubai? Sa Saudi Arabia. Okay, panalangin po natin ang Sister Marian Cabana, maging ang kanya pong mag-ama na sila po ay patuloy na magamit ng Panginoon at patuloy na maglingkod kahit pansamantala po silang hindi magkakasama. At panalangin po natin ang kanyang asawa na palagi siyang ligtas na makapasok sa kanyang pinapasukan. Ganun din ang kanyang mga anak at bigyan po sila ng katalinuhan ng Panginoon. Okay? Sama natin sa panalangin from Sister Alexis Salazar, maayos sa kalusugan sa kanyang family, pagtuturo nila sa mga bata, kanilang pinansyal na pangangailangan, nawa po ay makahanap na siya ng work, and then ingatan po ang kanyang mother sa Nueva Ecija at pagalingin po ang sakit ni Mama Ana. At panalangin din po niya na nawa ay makakilala sa Panginoon ng kanyang mga mahal sa buhay. From Sister Carmelita Belen, kanyang prayer request, salvation ng family and friends, good health ng pamilya at ng bawat kapatiran, spiritual growth, wisdom and knowledge po para sa pag-aaral at mag-iingat po sa kanila, sa kanilang pagtitinda, maging wisdom and knowledge din po kay Tatay Wilson sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos at sa kanyang pagsusong lead. Ayan. From Sister Lenny Hapitana, panalangin natin ang kanya pong mag-ama, lalo po silang ingatan sa kanilang pagtatrabaho at maging ang kanyang mga anak, ingatan po sila, maging ang buong pamilya po. At sabi po rito, pag-alis ng kanyang kapatid, sana po matawagan na po siya ng Medica. Okay. And then pati na rin sa gawain po sa Baras ay patuloy po makapaglingkod at makapagtaguyod po ng gawain doon. Ayan. Panalangin din po natin from Sister Geraldine Belen, sila po ay panatilihi ligtas sa kanilang pagtatrabaho. And from Sister Arcil Manigo, ang kanyang kahilingan ay maayos na kalusugan sa kanyang buong pamilya. At ingatan po sila sa pagpasok ang mga kanyang mga anak sa pagpasok sa eskwelahan, kanilang pinansyal na pangangailangan. Ingatan din po ang Mama Doris sa Leyte at ang kanyang mga kapatid. At ingatan po ang Papa Eugene sa kanyang trabaho. And then from Sister Rosa Belen, ingatan po ang bawat isa, especially ang kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan po ang kanyang mga magulang sa tinitirahan po nila at gumaling na po ang kanyang mama sa kanyang sakit at mawala din po ang high blood ng kanyang papa. And then mailapat po ang pamilya sa Panginoon. Panalangin din po natin ang kanilang pinansyal na pangangailangan at gumaling ang bawat isa na sa kanilang mga karamdaman at makapag-apply po si John Emmer sa sarili niyang account sa Shopee at magkaroon na po siya ng lisensya. From Sister Sherilyn Idos, ang kanyang prayer request ay pag-iingat po sa pamilya sa araw-araw, sa pagpasok po sa kanilang trabaho at kanilang pinansyal na pangangailangan. Ayan. Panalangin din po natin ang Baptist Summer Camp 2024. Ito po ay gaganapin sa March 28 to 30 sa Highlands Camp sa Iba, Zambales. Ayan, kaya po sa ating mga young people, kung nais po ninyo makasama, kayo po ay magsubi na para sa camp fee na ito. And then yan lamang po ang ating babanggitin sa ngayon at mamaya po babanggitin natin ang lahat ng nasa listahan po natin for the prayer request. Tingnan ko lang po kung may humabol po rito. Okay, magandang hapon po Nanay Faye Carpio, salamat po. And then
Ayan, sige po. At this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. Mahirap man sa landas, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang magbay alanganin, ito'y alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siyang mabuting tutulong. Kundi maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y tugupas. Siyang pag-asa, siya ang buhay, siya lang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niyang hangganan. At gaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siyang mabuting tutulong. Kundi maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos nating tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siyang mabuting tumutulong. Kundi maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hindi maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y Maraming salamat po kay Sister Monique at kay Brother Sam sa kanila pong tanging bilang, pagkatiwalaan po ang kanyang puso. Ayan, at kami po ay patuloy na nag-encourage sa ating youth, sa ating mga instrumentalists po, ano. At kung kayo po ay miyembro ng choir, na kung kayo po ay may panahon na makapag-record po kayo ng inyong mga special numbers para po magkaroon kayo ng bahagi rin po sa hardin ng panalangin.
Alright, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon mula kay Nanay Susan Jose. Magaling na daw po ang kanilang mga ubo. Ayan, purihin po ang Panginoon. At from Nanay Faye Carpio naman po ay sama natin sa panalangin ang kanyang laboratory na maging maayos po ang kanyang mga resulta at maging ang kanyang health and financial needs. And then, tignan ko lang po kung may humabol dito. Ayan. Alright. Sige po, tayo po ay tutungo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na short devotion this afternoon. So please, if you have your Bibles with you, please open it to the book of 1 Corinthians. Yan po ay nasa New Testament pagkatapos po ng book of Romans. 1 Corinthians chapter 13, ang main text po natin ay from verse 1 to 3. 1 Corinthians 13, 1 to 3. At ang sabi po ng banal na kasulatan ay ito: Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and not have charity, it profiteth me nothing. Yan. At ang charity po na binabanggit dito ay translated din po as love. Ano po? At tamang-tama naman po dahil bukas po ay Hearts Day. At alam naman po natin na usually sa araw na yan ay mas nag-express ng pagmamahal ang mga nagmamahalan, di ba, during this day. And then we usually see this sa mga young ones, no, sa mga young people. Pero dapat hindi ito exclusive sa kanila eh. Alam niyo po, dapat para sa akin, no, opinion ko lang, no, yung mga kasal na, yung mga matagal ng kasal, dapat mas nag-express din sila, no, ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. At opo, hindi lang bukas. Dapat every day is an expression of love. Yan, lalo na po sa ating mga matatagal ng couples, ano po, na maging ehemplo rin po sila sa mga kabataan. Pero sa mga sa mga married couples, no, na nanonood sa atin ngayon at sa mga kapanood ng replay, naalala nyo ba kung paano siya nagsimula? Kung paano nagsimula manligaw si Mr. ano? And especially sa mga ladies natin, how did you choose, 'di ba? Ang tanong diyan is paano niyo nalaman? Ano yung naging criteria nyo para sagutin si Mr., no? At siya yung inyong pakasalan at maging ka-partner for the rest of your life. Nung ako po kasi ay nandyan sa stage na yan, ano, na maraming taon nang nakakalipas. Nung ako po ay nanliligaw sa aking future wife, ano, ang tanong niya sa akin, sabi niya sa akin, ano bang intention mo? Bakit ko daw siya nililigawan? So sumagot ako, no? At sa tingin ko, tama yung sagot ko kasi ngayon mag-asawa na ako kami. So, hindi ko na sasabihin dito, no? Kung ano yung sinabi ko kasi tinitrivia namin yan. Tinetest namin yan, ano? Kasi pag may nakakausap kaming kabataan, pag nagkakaroon po kami ng pagkakataon, pinapayuhan namin sila. Especially po sa mga edad na ganyan, nagsisimula na po yung, di ba, hindi naman maiwasan. May mga damdamin na. So, hanggat maaari, mapayuhan natin sila ng tama. So, hindi naman ako eksperto rin, ano, sa mga young people ngayon. Pero, hindi ko alam kung paano sila nagdidesisyon, kung paano sino yung pipiliin nila para pumasok sa relationship. Pero base po sa observation ko, no, the young people need guidance from us, 'di ba? In this department. Hindi na sa amin, kundi sa mga elders po. Payuhan natin sila, kausapin natin sila. Kasi kailangan po nila 'yan. And it's all about the intention. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Ang title po ng ating devotion, The Intention of Your Action. The Intention of Your Action. At hinati ko po ito sa dalawa sapagkat nung ginagawa ko po ito, sabi ko napakahaba ata para sa isang devotion. Kaya loobin po ng Panginoon, may part 2 po tayo
next week. Ayan, tayo po ay manalangin, humingi muna po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na banal, maraming salamat po sa inyong salita na magpapakain po sa aming mga kaluluwa ngayong hapong ito. Nawa Panginoon ay patuloy niyong buksan ang aming mga isipan sa wisdom na ipapahayag niyo ngayong hapong ito. Buksan niyo rin po ang aming mga puso upang ito po ay aming isabuhay at lagi naming maalala. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy niyong gabayan, kasihan ng lahat na nakikinig ngayon, maging sa makikinig pa po sa replay. Ganun din, Panginoon, patuloy niyo akong itago sa inyong likuran, patawarin niyo po ang aking mga kasalanan upang ang marinig po nila ay ang inyong wisdom, ang inyong mensahe, hindi po galing sa akin, kundi manggaling po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. At the title of the intention of your action. Sa ating pong binasa na main text, si Pablo, sinasabi niya rito na marami siyang pwedeng gawin. Great things. Tika nga. At totoo naman po yun. Nung siya po ay ginamit ng Panginoon, in fact, mas marami pa nga po siyang naisulat na libro sa New Testament kaysa po sa mga apostol ng ating Panginoon. God has used Paul greatly in the ministry. Pero sabi niya dito, pwede niyang gawin itong mga bagay nito, pero kung walang pagmamahal, kung walang pag-ibig, wala silang halaga. They are nothing. Wala silang tinatawag na value. Sabi niya nga, di ba? Sabi niya, he is a preacher. Siya ay nangangaral, siya ay evangelist. Nagpupunta siya sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang ating Panginoon Kristo. Pero sa verse 1, sabi niya, pwede siya magsalita, no? Perfect speaking, di ba? Perfect words. Sabi nga dito, pwede siya magkaroon ng tongue of an angel, no? Pero kung walang pagmamahal, wala yang halaga, walang kabuluhan. Sa verse 2, sabi niya, pwede niyang maintindihan ang mga misteryo, no? Divine things. Pwedeng i-reveal sa kanya ang mystery of the Bible, ang salita ng Panginoon. Meron pa nga siyang, pwede siyang magkaroon ng gift of prophecy, no? Of prophesying. Pero kahit nga siya na magkaroon siya ng faith na kaya niyang, tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung naaalala niyo, if you have the faith as big as the mustard seed, you can tell this mountain, di ba? To move. Sabi niya, kahit meron siyang ganong faith, kung wala siyang pagmamahal, kung wala siyang pag-ibig, yun ay baliwala. And he can also do every good work, no? Pwede niyang ubusin na niyang kayamanan sa pagpapakain na mahirap, sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Pwedeng mapagod ang kanyang lupang pangangatawan sa pagtatrabaho para sa Panginoon, pero kung walang pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. That is in verse 3. That is the intent. Diba? Dapat merong intention ang ating words, ang ating wisdom and faith, at maging ang ating works. So yan po ang 3 points natin ngayong hapong ito, at ipapagpatuloy po natin yan sa next week. Intention of your words, intention of your wisdom and faith, and intention of your works. So, intention of your words. Doon po muna tayo sa una. Basahin po natin sa James 3. No? Ito po ay malapit na sa Book of Revelation. Pagkatapos po ng Book of Hebrews, James 3:4-5. Sabi po rito, behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whichsoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how a great matter a little fire kindleth. Sabi dito, no, sabi ni James na kung ang mga barko, no, naglalakihang barko, bago po siya ay lumiliko sa pamamagitan lang ng isang maliit na bagay, tawag po dito ay yung helm or rudder. No, kung mapapanood nyo sa mga nag-aano ng barko, no, kung kayo ay nakakita na ng mga barko, yung ilalim po niyan, merong maliit na ganun lang, nakadikit. Yun po ang nag-i-steer sa barko. So, sabi nga dito, kahit gaano kalaki yan, yung direction na papuntahan yan, ang nag-i-steer lang po dyan, ang gumagana po dyan, yung isang maliit na bagay na yon. At inihan tulad po niya yan sa ating mga dila. It is a small member of the body. Maliit lamang ang dila, pero pwede magkaroon ng malaking impact sa buhay natin kasi depende sa sasabihing salita ng dila natin. And the words that come out of our mouth, yan po ay expression kung ano po
'di ba, ng ating nasa puso, ay expression or interpretation ng ating intention. Yan po ay makikita natin sa Matthew 12. Ano po sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Matthew 12:34 to 35. Sabi dito, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Sabi po rito, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. So, dito pa lang masasabi na natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga isinasalita mo, yung lahat ng nanggagaling sa ating bibig, yan po ay nanggagaling sa ating puso. Ang puso po natin, ano yung intensyon? 'Di ba? Yun yung kumbaga may intensyon ng puso natin, ini-interpret yan ng ating bibig, at ang expression po niyan ay yung ating sinasabi, yung ating mga salita. So, what is the intention of your heart? No? Gawin nating simple, no? Maglagay tayo ng isang simpleng analogy. Alam niyo po ba na kapag nagsabi kayo ng I'm sorry, ay meron tong at least 3 intentions? Ayan, tingnan po natin dito. Una, ang intent to deceive, to get what you want, no? Pwedeng sinasabi lang natin na I'm sorry, pero may gusto lang tayo meron tayong ibang purpose. Hindi talaga tayo nagsosorry. Sinasabi lang natin tong bagay na to kasi gusto lang natin maging sarcastic, no? Pwede rin tayong I'm sorry pero si ganito kasi. I'm sorry kasi si ganito yun kasi ganito yung nangyari. So, hindi ka na talaga nagsosorry. Nagsosorry ka lang, pero ang purpose mo talaga, ipasa yung sisi sa ibang tao. Yan po ang unang intention. Pwede rin sabihin natin, I'm sorry, pero para lang matapos na yung argumento. Matapos na. May mga tao kasi, no? Ako kahit naman ako ayoko naman ng argumento, ayoko ng konfrontasyon. Kaya may tendency tayo na para matapos na to, sige, sorry na. Tapos na. Nag-sorry ka na. At sabihin ko sa inyo, hindi ho magandang ending yun sa argumento, especially po sa mag-asawa. Kasi lalo siyang umahaba. So, yan. So, dalawang intention. Intent to deceive, intent to end the argument, at yung pangatlo po, intent to express, no? Intent to express true repentance. Yun yung nasa puso talaga. No? Yun yung nasa loob. Ito yung person na kapag ang tao ay talagang sincere, no? Na talagang sinasabi niya na I regret my actions, I'm sorry, I'm really sorry for doing it. Or pwede rin naman kasing expression to ng sympathy, no? Sympathy. Halimbawa, meron kang kausap na tao at merong nangyaring hindi maganda sa kanya. Halimbawa, pagka tayo ay nakakausap ng mga may namatayan, for example, diba, sinasabi natin, I'm sorry for your loss. Tayo ay nakikisimpatya. So, tatlong intention to deceive, intention to stop the argument, and intention to express your feelings, to express true repentance, or to express sympathy. At kung mapapansin nyo, yung dalawa na nauna ay puro kasinungalingan, at yung pangatlo lamang ang katotohanan. No? Kasi yung una pa lang, intent to deceive, nanloloko ka na. Tapos yung pangalawa, intent to end an argument, hindi naman totoo yun. Gusto mo lang matapos na. Pero when you say it as you intend it, na yun talaga ang gusto mong sabihin at yun yung nararamdaman, that is the truth. Yun ang tunay na I am sorry. No? So, katulad nung nasa introduction natin kanina, no? Kapag sinabi ng isang lalaki sa isang babae na mahal niya yung taong yon, dapat maging careful ang ating mga kababaihan, ano? Dapat malaman talaga nila kung yun ba talaga ang intensyon nung nandiligaw sa kanila. So, isang tip po natin yan sa ating mga young women. And bilang mga mananampalataya, no, we are commanded to be truthful. Dapat automatic po sa atin yun. So, tayo nagsasalita, dapat yung katotohanan lamang. Especially po sa mga sinasabi natin, napakadali kasi, no, na magbitaw ng salita. Minsan nagsasalita tayo, hindi natin iniisip. Minsan nagsasalita tayo out of the emotion, no? Minsan we don't mean what we say. Usually doon nagkakaroon ng mas malalang conflict no, kapag tayo nagsinungaling, kapag tayo ay nagsalita dahil sa ating emosyon na hindi man lang natin inisip,
kung ano yung magiging epekto nun sa ibang tao. Sabi dito, no, kahit masakit yung katotohanan, kailangan nating sabihin. Yan po ang isa sa mga first commands sa ating mga mananampalataya nung tayo po ay naging believer, nung tayo ay naging Kristiyano. Mababasa po natin yan sa Ephesians, no, Book of Ephesians. At ang verse po ay from 24 to 25. Ayan, sabi po rito, Ephesians 4:24 to 25, sabi po rito, and that ye put on the new man. Notice, ito po ay sinasabi sa mga mananampalataya na you put on the new man. Ibig sabihin, sa simula pa lang, ay ito na ang dapat natin gawin, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. At pag binasa po natin yung kasunod pa niyan, pinapakita dito yung ibang examples pa na dapat mong gawin bilang ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Pero ano pong unang sinabi? 'Di ba? Ang unang sinabi po rito, put away lying, 'di ba? Everyone speak every man truth with his neighbor. Yan ang unang sinabi sa atin bilang mananampalataya. Tigilan mo na yung pagsisinungaling. Ang sabihin mo palagi ay yung may katotohanan. And bakit? Kasi speaking the truth is one of the ways that we can walk with God in His righteousness. Sinabi po yan dito sa Proverbs 12:17. Sabi dito, no? Proverbs 12:17. Ito po ay sa Old Testament. Babalik po tayo. Ang sabi po rito, he that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. So bilang mananampalataya, no, kapag tayo po ay nagsalita, dapat hindi ito pinangungunahan ng emosyon. Hindi dapat ito pinangungunahan ng panloloko o kung ano pa mang ibang rason, kundi ng katotohanan lamang. Kasi pagka, 'di ba, sabi nga ni Pablo, when you speak the truth, sabi ni Pablo, even if you have the words of angels, kung walang pagmamahal, then para tayong brass or cymbal, maingay lang tayo. So, ito medyo lilinawin natin 'to. We are commanded to speak the truth. Pero alam naman natin, 'di ba, na the truth hurts, no? Siguro nakaranas na kayo niyan na pag sinabi sa inyo yung totoo ng diretsahan, masakit sa damdamin. So tayo bilang mananampalataya, pag tayo nagsalita, dapat meron tayong extra step, no? Yes, our intention for speaking is for us to be truthful, but we should speak the truth in love. Yan po ang sabi sa atin, Ephesians 4:14. Backtrack lang po tayo ng konti. Balik tayo sa Book of Ephesians. Chapter 4 din po. At verse 14 to 15, sabi dito, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Listen, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Nakita po niyo po dito? Diba? Sabi dito, speak the truth in love. That should be our intention whenever we speak. We speak the truth, but we speak it with love, in love. Diba? Sabi nga dito, speaking the truth is already hard no? Yung magsabi ka ng totoo, medyo mahirap na yun At marami kasi sa atin magsisinungaling para lang makaiwas sa mga konfrontasyon. Yung iba sa atin magsisinungaling para maging maayos yung pakiramdam ng iba, para maging feel good, ika nga, no? Wala tayong problema, itago natin yung problema, no? Wag sinungaling na lang tayo para lahat tayo feeling good. Pero yung pag-feeling good na yon, temporary lang yun temporary lang. Remember, no? Sabihin mo na yung katotohanan ngayon. Pwedeng masakit, no? Pwedeng hindi sila mag-agree, pwedeng sumama yung loob nila pag sinabi mo yung katotohanan, pero sa katagalan, in the long run, alam niyo po ba, pag nagsabi tayo ng totoo, masakit man ito, it builds integrity. Tapos nagbi-build din po ito ng trust, no?
Integrity and trust, very important to any relationship. I know you will agree with me. Relationship between husband and wife, importante integrity and trust. Relationship between parents and children, kailangan integrity and trust. Pagka kaya relationship mo sa boss mo, 'di ba? Integrity and trust. Kahit sa ang relationship, maganda na nagsabi ka ng totoo kahit medyo masakit, pero at least nalaman nung karelasyon mo, hindi ka nagsisinungaling. Hindi mo siya niloloko. So it builds integrity na every time that you speak, sasabihin niya, malalaman niya, no, ang impression niya ay okay, sinasabi niya yung totoo. And that is very important to any relationship. Pero when you speak the truth in love, yan, that requires maturity. No? Meron ng kailangan na nag-mature na pag-uugali pag kaya mo na magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. The intention is to tell the truth, but you tell it lovingly. No? The truth is the what, and in the love is the how. Sasabihin mo yung katotohanan sa pamamaraan na may pagmamahal. So, maglagay ulit tayo ng isang example. How do we do that, no? Halimbawa, meron kang mahal sa buhay na may ginagawang mali at alam mo na ikapapahamak niya. So, sasabihin mo sa kanya yung you tell the problem, di ba? With the truth as your intention. Sasabihin mo sa hindi ka na, kumbaga parang hindi mo sugarcoat eh. Kasi ang pag-sugarcoat, that is part of lying eh. Na parang walang mali. Pero kung may mali, kailangan mo na siyang sabihin. Na sabihin mo, ayaw mong itong ginagawa mong ito ang kahihinatnan mo. No? Tapos, pwede kasing sabihin na kapag yun lang ang ginawa natin, when you tell the truth, paano ba i-receive ng taong yun? Yung message na yun. Kapag wala pong pagmamahal, pwede kasing sabihin ng tao na yon na ikaw turo ka ng turo, inaakusahan mo ako, you're condemning me. Pwedeng ganun na imbis na maging mas maayos yung pag-usap, lalong lumalayo yung tao kasi kinokondena mo no? Yes, you're speaking the truth. Pero the way you speak it, 'di ba, is parang kinokondena mo yung tao na parang tayo wala tayong ginawang mali sa buhay natin. So, if we tell the truth with love, 'di ba? Anong i-consider natin? I-consider natin yung tone of voice. Paano mo sinabi? Iba kasi ang tono kapag nagsalita ka lang ng katotohanan, na kasi ang ano niyan ikaw ginawa mo, mali yan. Bangit, 'di ba? Pero pag sinabi mo, alam mo yung ginagawa mo, mali yan. Malumanay, merong maayos na tono, na merong sa tono pa lang ng salita mo, meron ng concern. Maramdaman niya na hindi mo siya ginajudge, no? Pero may gusto mo siyang iligtas to sa mali niyang ginagawa. And then, pagkatapos mo i-consider yung tone of your voice, consider mo rin na i-explain mo do sa tao kung bakit ganun ang tingin mo. Bakit mo sinasabi sa kanya yung mga bagay na yon. Halimbawa, no? Bakit tayo concerned? Kasi mahal natin siya Pwede mong ibungad sa ganun na alam mo kapatid, alam mo naman mahal kita. At sasabihin ko lang ito sa'yo kasi ayoko mapahama ka. Pwedeng ganun ang bungad Kesa yung dinuro mo agad tapos sabi, mali yan. That is speaking in truth kung mali talaga. Pero that is not speaking in truth. Speaking truth with love, in love, no? So, consider the tone of your voice, explain din. Ganun din naman, 'di ba? Kapag halimbawa, pinapagalitan na natin ang ating mga anak. No? Sinabi naman sa Biblia yan, paluin mo yung anak mo pag mali. Kasi ang mga bata, doon lang naman yan maintindihan They retain, no? Kapag nasasaktan. Hindi ko sinabing abusuhin, magkaiba po yun. No? Paluin natin yung bata, pagka nahimasmasan na, kausapin natin yung bata. Tanungin mo, alam nyo ba kung bakit kita pinalo? Kasi ganito yung ginawa mo. No? Sabi nga sa opisina, no, ang sabi diyan is you focus on the situation and behavior. Hindi tayo magfo-focus do sa tao. Ang focus natin is sa ginawa niya at ano naging epekto ng ginawa niya. Ganun din sa mga tao na gusto nating iligtas sa masamang bisyo. Sa mga tao gusto nating iligtas sa maling maling ginagawa nila, 'di ba? Hindi mo kumbaga ang pag-usapan yung ginagawa at yung maging epekto nito, hindi yung pagkatao.
No? So that is how you tell the truth in love. You see, pag tinignan yung maigi, no, that is also how we win people to Christ. Hindi ka naman magsusolve na lakad-lakad ka, hindi mo naman teritoryo yun, pupunta ka, sabihin mo, tapos magsisigaw ka ron na, basahin nyo to, itong katotohanan, di ba? Ito yung tama, mali yung ginagawa nyo. Hindi ganun eh. Ang ubungad natin dyan is, kapatid, may oras ka ba? Meron akong babasahin dito. No? At kung may oras ka ngayon, gusto ko ipakilala sa iyo si Kristo. Hindi mo sasabihin, yung pananiwala niya, mali yan. Hindi ganun eh. Kailangan mong ipakita sa kanila yung katotohanan. You speak the truth in love. Bakit? Bakit in love? Kasi gusto mo maligtas yung kaluluwa. Ayaw mo maipahamak yung kaluluwa, kaya mo ginagawa ito, kaya ka nagsusoul win. Hindi para ikundina kung ano man yung pananampalataya nila na nakagis na nila. But to show them the truth sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, kung ano yung katotohanan na nasa Biblia. Di ba? So, sabihin lang natin, explain natin, ito ang sinasabi ng Biblia, na ang kaligtasan ay only by grace, through faith, no? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus, siya ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw. Pagka tayo nanampalataya doon, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So we speak to them the truth about salvation in a loving way. Tapos hayaan natin yung Holy Spirit na mag-work do sa buhay ng tao. We will be rejected a lot of times, yes. There will be times na sasabihin ng tao wala. Pero when we do that, kahit na ganun, we plant a seed, yung sinasabi. And then we pray for that person and then let the Holy Spirit work in that person. Hindi natin trabaho po ang magligtas. Ang trabaho po natin ay ipangaral ang tungkol sa kaligtasan na binibigay ni Kristo. Nasa sa tao na po iyon kung siya po ay makikinig or hindi, kung siya po ay mananampalataya or hindi. It is not our duty to save. It is Christ's. Tayo po ay mamamahayag lang. No? Kaya makikipagdebate ka pa sa kalye, wala naman siya mahihita eh. Makikipagtalino kahit marunong ka. No? Kahit alam mo lahat, makikipagdebate ka. At the end of the day, kahit tama ka, hindi mo naman mawiwin sa Panginoon yung tao eh. Bagkus lalo lang siya lalayo. Bakit? Parang nakikipag-away ka eh. Pero iyon mo lang katotohanan. At kung hindi talaga siya na makikinig, dilipat ka na, no? Lipat mo, hayaan mo yung Holy Spirit. Sabi nga sa Bible, di ba? It is God that adds members to the church. Hindi tayo. Maaaring mag-soul win tayo at kung siya ikausapin ng Panginoon, siya ay tumugon sa Panginoon. Amen. Kung hindi man, hindi na po natin pananagutan iyon. Pero how we say it, kung paano tayo mag-soul win, kung paano lumabas yung katotohanan sa ating mga bibig, that plays an important role sa pagso-soul win. That in itself is your testimony. Pwede ka bang makakita na, kailan ka nakakita nagso-soul win na bastos? Kailan ka nakakita nagso-soul win maingay? Na para bang kanya yung lugar? Nakikisuyo lang tayo ron. We know our place. Tayo ay mga bisita lamang doon. Tayo ay, buti nga, pinayagan tayo magbigay ng tracts doon, di ba? So, pero, how you say it, how you present the truth matters. No? Yung success siguro, no? Na makikinig yung tao sa'yo at makikita at maintindihan niya yung katotohanan ay sa pamamagitan kung paano mo siya sinasabi. And that is what Paul is saying here. Whatever we speak, even if we speak the truth, we must speak it in love. Are you winning souls by speaking the truth in love? Magandang itanong po sa atin yan, no? Sa ating mga sarili. So dito po muna tayo titigil for the sake of time lamang po. At itutuloy po natin itong ating pag-aaral sa part 2 ng intention of your action at itatalakayin naman po natin ang dalawang natitirang points po natin, ang intention of your wisdom and faith at yung intention of your works. Tayo po ay mananalangin na. Tignan ko lamang po kung meron pang humabol dito. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon at samahan nyo rin po ako sa pananalangin. Magandang hapon po. Salamat po sa
pagsama sa aming kaibigan na sila Arnie Adrias. Good afternoon. Kasama rin po natin ang Papa Olive Maximo. Good afternoon din po. At sama rin natin sa prayer request ang Nanay LV, maalis po ang sakit sa kanyang likuran. And then, magandang hapon din po kay Sister Monique Cabaya at maraming salamat sa iyong naging special number kanina. Okay. Alright, at tayo po mananalangin na kung meron po akong hindi mababanggit, nawa po ay isama natin ito sa ating personal prayer time. At ipatuloy po nating ipanalangin ng bawat isa. Okay. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong salita na nawa patuloy kaming makapag-aral nito sa susunod na linggo upang matapos po namin ang kabuuan ng mensahe po sa aming binasa. At nawa, Panginoon, ay patuloy nyo kami bigyan ng katotohanan ng pag-iisip namin sa aming pagsasalita, Panginoon. Bago kami magsalita, ay isipin po muna namin ito ba ang totoo. At bago kami magsalita, isipin namin kung paano namin maipapahayag ang katotohanan ito ng may pagmamahal. Nawa, Panginoon, ay patuloy kayong gumawa sa inyong mga anak. At nawa din, Panginoon, patuloy nyo kaming tulungan sa aming pagsusolwin din po, Panginoon, ng mga kaluluwa kay Kristo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin pinupuri ang inyong pangalan. Nagpapasalamat kami sa lahat po na nagdibang ng kanilang mga karawan ngayong linggong ito. Patuloy niyo silang pagpalain. Patuloy niyo, Panginoon, na pahabain ang kanilang mga buhay. Ngayon din, Panginoon, nagpupuri kami sa inyo sa aming sa paggabay, sa pag-iingat nyo sa bawat isa, sa pagpapagaling nyo sa aming mga karamdaman, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sa naging fellowship po namin, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, maging sa mga taong ginamit ninyo upang maisakatuparan po ito. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo at inilalapit din namin, Panginoon, ang Orhino and Howe family for the passing po of Cedric Howe kahapon. Nawa, Panginoon, ay bigyan nyo ng kaaliwan ang bawat pamilya na naiwan po ni Cedric. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Pagalingin niyo po si Dory Grifalda at Cornelio Grifalda, maging si Mark Suarez sa kanilang mga karamdaman, at patuloy niyo pong pagalingin si Mary Ann Laurel Bukat, Panginoon. Tanggalin niyo po ang kanyang upot sipon maging sa kanyang mga anak. Dalangin din namin, Panginoon, ang si Ana Pulido na may goiter. Pagalingin niyo po siya. Dalangin namin ang speedy recovery ni Gay Castillo Doctor, ni Casen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo. Dalangin din namin ang full recovery and daily strength ng Sister Dang. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalingin niyo si Angelina Quitoriano na na-stroke, at maging ang Ma'am Adel Mabalot na mayroong osteoarthritis sa po inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, ang complete recovery ni Francesca Audrey Abad. Patagalingin niyo rin, Panginoon, si Ima Zeni Paras na may high blood pressure. Ang mother po ng Sister Pai Agasa, ang inyong pong pagalingin sa kanyang health condition. Dalangin din namin, Panginoon, ang Pastor Fred Sila, pagalingin niyo po siya sa kanyang heart disease and high blood pressure. Patuloy niyang hawakan ng baby Villamel sa kanyang hyperacidity and high blood pressure. Ang kanya pong masamang pakaramdam ay inyong pong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, sina Momo, Sarah and Mike at si Mimsy na may masamang pakiramdam. Sila po inyong hawakan, pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, si Laila Go. Pagalingin niyo po ang kanyang kidney stones. At si Sister Salvacion Vargas ay meron po siyang mataas na BP. Kayo po ang umawak sa kanya upang mag-normal na po ito. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, ang kanya pong kapatid na si Filomena Belen. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagalingin po ang kanya namamagang tuhod. Dalangin namin, Panginoon, si Chay Urara, na maging maayos po ang kanyang blood glucose level. Dalangin din namin, Panginoon, ang Brother Marsaren, patuloy niyo pong gabayan at pagalingin ang kanyang nanay na si Leonardo Saren.
Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Francis Gicaraya na na-stroke. Patuloy niyo pong hawakan, Panginoon, ang Nanay Elvie Rivas. Pagalingin niyo po ang kanyang pananakit sa likuran, maging si Amparo Cruz sapagkat bumalik po ang kanyang cancer, sa po ay inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, kanyang laboratory po next week, maging maayos po ang resulta nito at kayo na rin po ang mag-provide sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, si Sherilyn Idos, Sister Sherilyn. Pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman, ang kanilang mga ubo. Dalangin din namin si Conrado Mendoza na may karamdaman, siya po inyong pagalingin. Maging si Kevin Bihasa, Panginoon, meron po siyang large enhancement, siya po inyong hawakan, pagalingin. Maging ang Pastor June Ortega, siya po ay inyong pagalingin at siya po ay inyong gabayan at sapagkat magkakaroon po siya ng bypass operation, nawa po ay maging maayos po ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang mother po ni Joyce Reyes na si Leonor Reyes, siya po ay inyong pagalingin. Hindi, Panginoon, dalangin namin na si Brother Marlon Carpio, Panginoon, ay bigyan po ng day of paglingkod upang patuloy siya makapaglingkod sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang fast recovery ni Christian Joy Mirajes sa kanyang pagkatapos po ng kanyang operasyon. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercalesia, pagalingin niyo po ang kanyang bukol sa leeg. Maging ang Pastor Ding Pascual sa kanyang karamdaman, Panginoon, kayo po ang humawak at pagpagaling sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, si Rihanna Tatuwala, pagalingin niyo po ang kanyang severe skin rash, kayo din po ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Maging si Jasmine Servito, Panginoon, meron po siyang sakit na pneumonia at UTI, kayo po ang magpagaling sa kanya. Maging kanilang pinansyal na pangangailangan, kayo po ang mag-provide din po nito. Dalangin din namin ang Pastor Lito Paraiso, bigyan niyo po siya ng good health and complete recovery. Dalangin din namin si EJ Mariano, Panginoon, at hindi po maganda ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng kanyang operasyon, kayo po humawak sa kanya at pagpagaling. Dalangin din namin, Panginoon, si Ermilio Kapitana, at siya po ay inyong hawakan sapagkat tumalaki po ang kanyang bukol sa liig, pagalingin niyo po siya. Dalangin din namin, Panginoon, ng Sister Geraldine Belen na pagalingin niyo po ang buo ng bawat isa. Maging, Panginoon, maging maayos po ang resulta ng laboratory ng Sister Arcil Manigo at maging maayos po ang kanyang dugo at patuloy po na hawakan ang Brother Eugene Cabaya upang hindi po siya magka-gout. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalingin niyo po ang UTI ni Nanay Rosario Galdones at siya rin po ay inyong hahawakan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may malubhang karamdaman, sina June Santos at Esther Mariano na nagda-dialysis, sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Julita Elisiralde, Jaisel Juarez, Mary Ribamonte at Amparo Cruz na mayroong mga cancer. Ngayon din sina Efren Inocencio, Berbarda Lopez, Perdis Kaar at Frank Hardy na mayroong mga komplikasyon po sa diabetes. Kayo po magbigay ng pag-asa po sa mga nabanggit, magmirakulo po kayo sa kanilang mga buhay, kayo rin po magpala, magbigay ng mga pinansyal nilang pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang mga expectant mothers namin na nabanggit kanina, hawakan niyo po ang bawat isa at maging malusog po ang both mothers and babies hanggang sa safe delivery po nila. Dalangin ko, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may mga prayer requested, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyong gabayan sina Grace, Faith and Mercy, ang mga anak po ng Brother Gary and Sister Dang. Patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom, knowledge, understanding sa kanila pong mga pinupursu sa kanilang mga buhay. Dalangin din namin ang Philippine and Taiwan trips po ng Chua family na Panginoon kayo magbigay ng pinansyal nilang pangangailangan para dito. Dalangin din namin, Panginoon, ang Preacher Gary and Ma'am Dang, patuloy niyo po silang gabayan at kung meron po silang mga hinaharap na mga problema, Panginoon, kayo po ang tumulong po sa kanila. Kailangan din namin, Panginoon, ang apo po ni Yen Uilo Ahmad Sarivig, bigyan niyo po ng continuous health and growth. Patuloy niyong bigyan ng strength si Emily Muth, ngayon din strength and guidance sa buong
kina Christine and Cathy Vu. Dalangin din namin, Panginoon, ang Brother Shem, bigyan niyo po siya ng physical strength, good health, spiritual growth and maturity. Maging ang inyong likod, ang Ma'am Sheila, Panginoon, ay pagalingin niyo ang aming mga karamdaman at bigyan niyo po kami ng kalakasan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano, maging maayos na po ang kanilang petition papers papunta sa US. Ang Sister Dory Santos, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng physical and spiritual strength. Patuloy namin nilalapit ang family, friends, and loved ones ni Maricel Peña Cayambao. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Ngayon, Panginoon, ang God and family, kayo po mag-provide na kanilang mga pangangailangan. Nalangin namin, Panginoon, ng spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milky, and Brother Shan. At kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga pinupuntang lugar. Nalangin din namin, Panginoon, sina Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista, Panginoon, nawa ay kayo po magpala sa kanila. Ingatan niyo po sila sa lugar na Lawaan, Antique, at kayo po ang maggabay, magpala sa gawain po ninyo na sinisimbolan po nila sa lugar na iyan. Nalangin namin, Panginoon, ang spiritual strength sa Carpio family, guidance and provision po sa Inocencio and Abdul Razak families. Nalangin din namin, Panginoon, si Aida Key, Ejok family and ng family po niya. Bigyan niyo po sila ng good health and protection habang sila po ay naglilingkod sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang good health and strength para kay Corazon Bernardo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga prayer request po ng aming mga kapatiran dyan sa MIBC Silangan. Nawa, Panginoon, ang mga miyembro po ay bigyan niyo po ng good health. Gayon din makakilala po ang kanilang mga mahal sa buhay sa inyo. Dalangin din namin ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kayo po ang tumulong sa bawat isa. Maging kay Marian Cabana, Panginoon, sa kanyang pag-alis sa February 18, maging maayos po at ligtas ang kanyang travel. Hindi maging maayos po ang kanyang maayos at mabait ang kanyang magiging amo po doon. Dalangin ko rin, Panginoon, na ang kanya pong mag-ama ay patuloy na magapaglingkod sa inyo kahit pansamantala po sila magkahiwalay, at patuloy niyo pong ingatan ang kanya pong asawa sa kanilang pagpasok sa trabaho, ganyan ang kanyang mga anak. Bigyan niyo rin po sila ng katalinuhan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang Tibet Akong, patuloy niyo po silang kasigan. Hindi, Panginoon, ay huwag po kayong lumayo sa kanilang pamilya. Dalangin namin ang Nanay Gertrude Severino, kanyang kalakasan, kagalingan at spiritual growth, pati maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang Blessed Hope Mission Academy, Panginoon, kayo patuloy magpala at mag-sustain po sa ministry po na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang spiritual lives and members and church finances ng MIBC Silangan, maging ang family po ng Sister Alexis Salazar ay patuloy po siya na gabayan hanggang makahanap po siya ng kanyang pagkakakitaan. Patuloy niyo pong ingatan ang kanyang mama Ana sa Nueva Ecija, at patuloy niyo po na bigyan po sila ng katalinuhan sa pagtuturo ng bata. Dalangin namin, Panginoon, ang prayer request po ng Sister Carmelita Belen, at patuloy niyong bigyan ng wisdom ang kanilang wisdom and knowledge po para sa kanilang pag-aaral, maging ang Brother Wilson sa pag-aaral po ng inyong salita sa kanilang pong bagong ministry na hinahawakan. Dalangin din namin patuloy silang ingatan sa kanilang pagtitinda, maging ang Sister Lenny Hapitana, Panginoon, patuloy yung ingatan ng ang kanyang mag-ama, din Panginoon, at sa pagpasok po ng trabaho, maging ang kanyang mga anak po na papasok sa eskwelahan, maging siya po ay inyo pong iingatan. Dalangin din namin, Panginoon, na matawagan na po ang kanyang kapatid sa kanyang pag-alis. Ganyan po ay maging maayos ang sinisimulang gawain po sa baras. Dalangin din namin, Panginoon, na maging maayos po ang pag-aasikaso po ng Sister Lynn sa Meralco at Manila Water ng MIBC Silangan, maging ang graduation requirements po ng Brother Sam ay kayo po ang maggabay po rito. Dalangin din namin, Panginoon, si Bing Rain Severino, patuloy po niyong ingatan ang kanyang anak si Melvin Severino. Hindi, Panginoon, ay pagalingin niyo po si JL, at kayo po ang maggabay sa kanilang business, at maging ang Nanay Tuding bigyan niyo po ng kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Susan Jose Gloriani,
ang kanya pong health, kayo po ang humawak dito, maging ang kanyang heart's desires, Panginoon, kayo po ang tumugon dito. Kailangan din namin, Panginoon, na ingatan nyo ang buong pamilya po ni Sister Geraldine sa kanilang pagtatrabaho. Yun, Panginoon, bigyan niyo po ng pag-iingat din ang family at ang mga anak po ni Sister Arcel Manigo, kanilang pinansyal na pangangailangan. Ingatan po ninyo, Panginoon, si Mama Doris Salete at maging kanyang mga kapatid, at maging si Brother Eugene sa kanyang pagtatrabaho. Siya po inyong ingatan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng Sister Rosa Belen, na ingatan po ang kanyang mga mahal sa buhay, mailapit po sa inyo ang kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pinansyal na pangangailangan. Pagalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman, maging si John Emer, Panginoon, magkaroon po siya ng sarili niyang account sa kanyang pagtatrabaho. Dalangin din namin, Panginoon, pag-iingat at pinansyal na pangangailangan po ni Sister Serin Ido sa kanyang pamilya. Dalangin din namin na kayo po ang sa mga gaganapin po na Baptist Summer Camp sa 2024, Panginoon, maging avenue po ito upang mas malalo pang tumibay po ang aming mga kabataan sa kanilang pananampalataya sa inyo, at kung sa mga sasama po na hindi pa mananampalataya ay makakilala po sila sa pamamagitan po ng camp na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga elders, ang aming mga senior citizens, kayo po ang magbigay ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Kayo po ang pumawi ng kanilang kalungkutan. Kung may karamdaman, kayo po ang mag-alis po nito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga online services, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng gabay sa bawat isa, sa bawat nangunguna po rito. Ngayon, Panginoon, kayo din po mag-provide ng pinansyal na pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, kayo po ang magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding upang ang maipakalat po at ang mensahe po ng bawat isa ay ang manggaling po sa inyo at sa inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, lahat po ng nanonood ngayon, pag isa manonood pa, ang kanilang mga personal prayer request, Panginoon, ang kanilang mga heart's desires, ang kanila nawa, Panginoon, ang ministry na ito ay patuloy na magamit para sa kanilang spiritual growth. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, ang mga naapektuhan ng kalamidad dyan po sa Mindanao, Panginoon. Kayo po ang humawak sa bawat isa at patatiliin pong ligtas ang bawat isa, Panginoon, at kayo po, Panginoon, ang magpahala po at tumulong sa bawat isa na makarecover. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan, maraming salamat po. At tayo po ay dadako na sa ating pagbati ngayong hapong ito. Sandali lamang po. Alright, at maraming salamat po, at patuloy po namin kayong ina-encourage na mag-leave lamang po kayo ng emoji or mag-comment po kayo, better yet mag-comment po kayo upang kami po ay makabati sa inyo sa bawat pagtatapos po ng ating gawain. Ayan, maraming salamat po. Of course, sa Digan family, Pastor Mike and Ma'am Joyce, Ate Beth Akong, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Nanay Amihan Yabut, maging kay Sister Alexis Salazar, Sister Arcel Moreno Manigo, good afternoon din po. Kasama rin po natin ang Sister Rowena Galdones, magandang hapon po. Nanay Susan Jose, good afternoon. Nanay Lourdes Mercalesha, good afternoon po. Sister Helen Ortiz Paras, kasama rin po natin ang Ma'am Baby Villamiel, at kayo po ay magpagaling, kasama po ni na Momo dyan. At kasama rin po natin Sister Arian May, Brother Eugene Cabaya, at magandang hapon din po kay Brother Cyril Escobar, Deacon George Cardenas, good afternoon po. Nanay Doris Santos, good afternoon po. Preacher Manny Nicolas, maraming salamat po. Kasama rin po natin Sister Jocelyn Hapitana, Nanay Elvie Rivas, patuloy po kayo magpagaling. At kasama rin po natin si Ate Lisa Hardiniano, good afternoon po, salamat po. Maging kay Nanay Faye Carpio, Nanay Winnie Crame, good afternoon din po. Ma'am Jenny Rapista, good afternoon po. At nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong gawain dyan po sa Antique. At kasama rin po natin si Sister Carmelita Belen, Larnie Adrias, good afternoon. Maraming salamat. Kasama rin po natin Papa Olive Rivas Maximo, good afternoon po.
Sister Alaysa Mabansa, good afternoon. At kasama rin natin ang aking pinsan, no, si Desa Dan Alvarez at si Nanay Daisy Alvarez. Good afternoon po. At maalam ko na nanonood din dyan si Kuya Dennis. So magandang hapon sa iyo, Kuya Dennis. And then kasama rin po natin Sister Ami Kayabyab, Ma'am Esther Orhino, good afternoon po. At kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya. Then nakasama rin po natin Brother William Cabana at Sister Marian and James. We are praying for your kay Sister Marian po, no, sa kanyang flight sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa Sunday na po ito, sa February 18. Ayan, safe travels po, that we will be praying for you. Kasama rin po natin ang ating kaibigan na si Sister John Rigo. Good afternoon. Ang Nanay Bituin Saria Ledesma. Good afternoon po, Ninang Bit. And then kasama rin po natin si Sister Nika Belen at si Sister Lynn Hapitana. Yan lamang po ang nag-register sa amin. At kung hindi po namin kayo nabanggit, kami po humihingi ng paumanhin. Ayan, at Happy Hearts Day po, no? Bukas. Huwag nating kalimutan na yakapin natin ang ating mga magulang. Kung meron tayong konting budget, ano ba naman yung abutan natin ng ano ba yun? Surge? Goya, no? Pwede na po yun. Yan naman ang hinihintay ng mga magulang, no? Na alam ko may mga asawa na iba o kaya yung iba meron ng mga kasintahan, pero sana sa mga anak po natin na nakikinig ngayon, yakapin din natin ang ating mga magulang. Hearts Day naman, hindi naman exclusive to sa partner lang, exclusive din ito naman na pwede na tayo mag-express ng pagmamahal sa kaibigan, sa magulang. At nawa po nawa po ay maisip din natin ito. Alright, yan lamang po. At Pastor Nelda Tour, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Ayan. Alright, maraming salamat pong muli. Ito ang inyong lingkod, Richard Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Happy Hearts Day po sa bawat isa. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. God bless you all.